Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:34 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pag-amin o sa sinumpaang salaysay nung bagman ni Sara Duterte. Ang title ko po ngayon ay Bagman ni Sara Duterte umamin na. Ayan po, nagbigay na siya ng sinumpaang salaysay. Pero nakakulong pala ito dyan sa Bikutan, dyan sa Camp Bagong Diwa. Kulungan yan ng mga high profile na personality. Ito pala si Madriaga, si Ramil Madriaga, ay graduate pala ito ng abogasya. Opo, at ewan ko kung natapos niya ang masteral niya. Pero hindi siya pasado ng bar exam. Ngayon ay marami pala itong pinasukan at isa na dyan ay yung sa intelligence service ng AFP. Ay pwede naman yan, dahil ay graduate siya ng abogasya At nakapasok din ata siya sa NBI. At yan nga, naging security aide siya ni Sara Duterte. At yun nga, may balita na siya ang bagman at nagbigay na rin siya ng salaysay. Siya pala yung dinadalaw ni Sara Duterte ng gabi dyan sa bilangguan. Ayan po Ngayon ay naglabas siya ng sinumpaang salaysay. Ay mabigat po ito. Opo. Although na hindi pa siya na-interview ata o wala pa yung personal. Pero mabigat po yung mga sinumpaang salaysay. Pero hindi ko natatalakayin, ay ang daming tumatalakay na po Ang tatalakayin ko na lang po dito ay bakit mabigat? Opo. Bakit kapanipaniwala at bakit hindi lulusot si Sara Duterte dyan? Yan po ang tatalakayin ko at Biblia po ang gagamitin ko. Hebrew 4:13. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Yan po nakasulat Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Yan po ang nakasulat Nothing in all creation. Lahat po yan ay walang matatago sa paningin ng Panginoon. Lahat yan, Ngayon, ay magtatanong kayo siguro, ay bakit yung iba hindi nahuhuli? Ay siguro, pinapabayaan na ng mga tao o pinapalampas na o baliwala na. Pero sa mata po ng Diyos, hindi nakatago yan. Everything is uncovered. Wala ngang cover yan and laid bare. Walang kwan sa kanya kahit nasa dilim ka o kahit na nasa kwarto ka, nakikita ka ng Panginoon. Laid bare nga o kahit na ano pang tago mo, nakikita ka in the eyes of Him to whom we must give account. Magiging magsusulit tayo po sa Panginoon. Ayan po bilang paunang verse.
Hebrew 4:13. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Ayan po nakasulat. Ay ito naman po sa Luke 8 verse 17. Halos parehas lang po ito. Pero ang sumulat nito ay ang nagsalita dito ay si Jesus Christ. Pero ito, yung Hebrew, hindi natin alam kung sino ang sumulat niyan eh. Pero pinapaliwanag itong, siguro narinig niya ito kay Jesus Christ. Lahat po kasi yung sa pagkatapos ng 4 Gospels ay pinapaliwanag na yung mga narinig nila kay Jesus Christ. At ito nga siguro ang pinanggalingan nung Hebrew 4:13. Ito po si Jesus Christ po ang nagsalita dito For nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light. Yan po ang nakasulat. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Nothing is secret that will not be revealed. Ayan po. Marireveal at marireveal po yan. Ay si Jesus Christ na po nagsalita niyan eh. Ngayon, yung iba siguro ay hindi na pinapansin. Opo, pero marireveal at marireveal po yan. Opo, yung iba mamamatay na ay sa bigat ng konsensya ay inaamin na o nire-reveal na. Total, mamamatay na rin siya eh. Yung mga sikreto ay sinasabi na. Ganun po yan eh. Dahil nga nakukonsensya. O kaya ay talagang ganun siguro. Hindi ba? Ngayon ay ito po ang mabigat. Bakit hindi makakalusot si Sara Duterte? Ito po Psalms 55 na palagi ko pong binabanggit ito. Psalms 55 verse 11 po ito, 11. Verse 11 at saka 12. If an enemy were insulting me, ang sabi po ni David, si David po ang sumulat nito eh. Pero prelude ito dun sa mangyayari kay Jesus Christ. Opo, kasi si Jesus Christ po ay anong tawag doon? Binitray ni Judas na dati niyang disipulo o dati niyang kasamahan. Binitray siya. In-identify siya kung sino siya. Hindi kasi ma-identify nung huhuli kung sino si Jesus Christ eh. Ngayon, ang nag-identify ay si Judas Iscariot. Ngayon, ang sabi po dito sa Psalms 55 na ito ay nangyari din kay David, kay King David. Kasi nga, yung anak niya ay nagrebelde po eh. Opo, nagrebelde at nakuha yung kaharian niya pansamantala. Kasama yung defense minister o combine ng yung defense minister niya kasi parang din yung judicial council niya, parang ganun, si Antinople. Yun po, nagsama yung defense minister at saka yung legal advisor niya, sumama doon kay Absalom na anak ni David. Panganay ni David yun si Absalom eh. Ay nagrebelde. Kasi nga ginahasa yung kapatid niya eh, ni Absalom eh. Si Tamar, ginahasa nung kapatid niya sa tatay, anak sa ibang asawa.
ginahasa yun si Tamar na kapatid ni Absalom, kapatid na buo. Ewan ko ano ba yung pangalan nung gumahasa. Ay hindi kinakastigo ni David kasi nga ay anak din niya eh. Oh, pinatay ngayon ni Absalom yung kapatid niya, yung gumahasa, pinatay niya. Ngayon nag-rebel din na siya kasi ay pinatay niya eh, ay simpre hahanapin siya ng batas Nag-rebel din na siya hanggang sa na natalo niya si David. Kasi sumama na rin yung defense minister po eh. Ayan po kaya niya naisulat ito. Pero ito po ay patungkol kay Jesus Christ din na nangyari kay Jesus Christ. If an enemy were insulting me, I could endure it. If a foe, enemy din ito, if a foe were rising against me, I could hide. Pwede akong magtago, sabi niya. Kung ang enemy ang nag-iinsulto sa akin, kaya kong dalhin yan, sabi ni David, hindi ba? Ay oo nga naman, ay enemy mo yan, hindi ba? Kaya ko yan, sabi niya. Maaring kaya niyang labanan o kaya niyang dalhin, pero kaya ko yan, sabi niya. Ngayon, kung ang enemy ang aangat laban sa akin, yung umaangat ang mga enemy, hindi ba? I could hide, sabi niya. Magtatago na lang ako, sabi niya. But it is you. Ayun na nga anak niya o kaya yung defense minister niya ang lumaban sa kanya But it is you. A man like myself, hindi ba? May companion, may close friend. Ayan po Si Madriaga ay bagman o confidant, hindi ba? Confidant ni Sara Duterte. Ay hindi siya lulusot dyan. Kasi detalyado po ang ititestify po niyan Yan po ang sinasabi ko dito. Pag ang nagtestify sa'yo ay dati mong kasamahan na nakasulat po sa Biblia, but it is you. Sabi po sa Biblia a man like myself. May companion, hindi ba? Companion niya dati Hindi ba? Si Madriaga at saka si Sara Duterte. Hinire nila yan. Dahil ang pagkaalam ko, maraming kaso yan. Yan si Madriaga. Kasama na yung kidnap for ransom. Ngayon, ay nung nakita siguro na pwedeng maasahan ito, katulad ni Bantag, hindi ba? Hinire din ni Duterte si Bantag napawalang sala, hindi ba? Ay ganyan po talaga magkakaibigan o magkakasama o magkakakilala sila o kaya naa-attract sila sa ganyang mga bagay, hindi ba? Ginawang bagman. Ayan nga, kung mag-testify ngayon yan, paniniwalaan po ng tao Paniniwalaan po. Hindi ko lang maalaala kung ano yung legal term dyan Opo, na parating sinasabi ng tatay ko sa akin. Ang sabi niya, boy, tandaan mo ito pag nagnakaw kayo ng mga kaibigan mo at nagtestify laban sa iyo, yung mga kaibigan mo, ay paniniwalaan ng kortihan, sabi nga nun. Paniniwalaan ng tao. Hindi ko lang alam kung ano ang legal term o mas paniniwalaan kanya ng tao yan. Kasi detalyado po yan Sabi po ng tatay ko sa akin. Ngayon, ano po nakasulat? But it is you. A man like myself. Halos iisa na sila Kung kasamahan niya yan sa pagnanakaw ng pira o ginagamit sila para mag-deliver ng pira ay a man like myself. Ayan. Kaya sinabi dyan, may companion, hindi ba? Companion may close friend. Hindi lang companion hindi lang friend kung hindi may close friend. Sa iba ang nakasulat, may confidant.
Hindi ba? Confidential fund yung, yung ninanakaw nila eh. Ayan nga, ay may confidant, hindi ba? Pag yan po ang nag-testify, wala nang magagawa si Sarah. Hindi ba? Maaring tatakbo na yan o aywan ko lang kung anong gagawin niya. Ganon kay Pulong, hindi ba? Si Pulong ngayon ay humihiling ng bakasyon na ilan ba? 2 months ba? Hindi ba? At maglalakbay daw sa buong daigdig, hindi ba? 16 ata na countries ang dadalawin. Ay bakit ganun? Hindi ba? Ayan na nga. Baka nga mga pira lang yan eh. Ang aayusin nila eh. Mga pira na doon nila nilalagak o dinideposito. Yan. Kaya panay ang labas nila sa bansa. Si Pulong, hindi ba? Nung isang araw, si Pulong Duterte ay humihiling daw ata na magbakasyon siya sa labas ng bansa. Hindi ba? Ayan po. Kaya kung napili ito, ay confident po nila yan eh. Ang ibagang nakasulat dyan eh, yang a man like myself, a man of my own making. Siya ang nagbihis, hindi ba? Katulad kay Enrile, hindi ba? Binihisan ni binihisan ng authority ni Tandang Marcos, hindi ba? Ginawa siyang defense minister, ginawa siyang nagkuan pa yan finance minister eh. At ginawa din siya na yung minister of yung sa legal Justice Department Department of Justice. Halos lahat hinawakan po ni Enrile. Pero nung tumagilid na, at hindi naman natin masisi si Enrile. Kasi naniniwala ako, noong in-interview siya, tinandaan ko po nung natapol na si Marcos, o nung malapit na, pero sigurado na aalis na si Marcos ng Malacanang. Tinanong si Enrile, bakit niya ginawa yun Ang sagot po ni Enrile ay maaring totoo. Tinandaan ko po yun. John Kitley ata yung nagtanong si John Kitley, yung babae, ay magaling po na kwan yun. Reporter po yun. Ang sabi ni Enrile ay kasi kanya nung isang gabi, sabi niya, o nung isang araw, tinanggalan na kanya ng security men si Ong Pin, sabi niya, at kinumpiska na rin yung mga armas. Sabi ni Enrile, baka sa susunod na araw ay kami naman ay lalaban na kami, sabi ni Enrile. Yun ang tinandaan ko. Kaya nga po ang gumagawa ng sitwasyon ay ang Diyos po For it is God who give us the will, who give us both the will and to do. Ayan po, yung will na umaklas na si Enrile ay nag-decide na siya. Kasi nga ay si Ong Pin, aywan ko sinong Ong Pin yan, 2 Ong Pin po yan Parang finance minister o basta involved sa kwan sa kwan custodial ng kwan ng yung pera. Ayan po. Kaya nag-aklas na sila. Ang sabi niya ay it is better to regroup, sabi niya, and fight. Kaya nga doon na sila nag-regroup sa Campo Aguinaldo. Ayan po. And later on, doon sa Campo Crame. Nasakop na nila yan 2. Kaya walang magawa si Tandang Marcos, hindi ba? Kasi nga ito if an enemy, hindi ba? If an enemy were insulting me, I could endure it.
kaya kong dalhin yan. Sabi niya, if a foe will rising against me, I could hide. Magtatago na lang ako, hindi ba? Ay, pero ikaw naman kanya ikaw ang kumalaban sa akin Mahirap talaga. At yan din ang nangyari sa pagitan ni Chubby Chinson at saka ni Erap Estrada, hindi ba? Magkaibigan sila, hindi ba? Man of my own making, hindi ba? Ay tumagilid din dahil nga hindi naman natin masisi si Chubby Chinson kasi nga ay siya ang kaibigan ni Erap Bakit ibibigay ang yung yung general manager na ng buong Pilipinas ay si Atong Ang, hindi ba? Ay nagalit si Chubby, hindi ba? Nagalit, ganun po yan Ay sino ang nagbibigay po ng ganung sitwasyon? Adi Diyos, hindi ba? Hindi naman ginagawa ng tao yan katulad yung nangyari ngayon kay PBBM, hindi ba? At saka kay Sara, ay bakit nag-away yan? Ay dahil lang doon sa confidential fund na humihingi ng, ayun na, naikwento ko na sa inyo, hindi ba? Na-check siya, hindi ba? Sino po ang gumagawa na ganyang pagkakataon? Adi Diyos po yan. Hindi ba? Hindi naman natin alam, hindi naman natin pinapanalangin na mangyari yan. Ay nag-away sila, ay problema na nila, hindi ba? Problema na nila po yan. Pero ang nililinaw ko lang po dito, if an enemy were insulting me, I could endure it. Kaya yan kung kalaban lang ni Sara ang magtestify o kung kalaban niya ang lalaban sa kanya, I could endure it. If an enemy will rising against me, I could hide or I could just hide. Tatago lang niya yan. Ay pero, but it is you. Sabi niya, a man like myself, my companion, my close friend. Ayan na nga si Madriaga. Kayo po mag-decide, hindi ba? Kayo po, hindi ba? Ako, kinikwento ko lang po ang mga pangyayari, hindi ba? Hanggang nung panahon ni Jesus Christ, hindi ba? At noon si David, hindi ba? Panahon ni David, kinikwento ko lang po. Kaya ngayon ito, hindi lulusot ito. Hindi ba? Maliban na lang kung pabayaan na ng tao, kung baliwalain na ng mga tao, ay pero nakikita ko po ang mga tao, ay gusto talaga malaman kung totoo yung 6.4 billion na pera ni Duterte at saka ng tatay niya doon sa Julia Vargas Street, hindi ba? Ano ba yun? Metrobank ba yun? BPI Bank. Yun ang gustong malaman ng mga tao. Kasi nga mga drug lord ito sila Mga drug lord. Ay yung isa pa ang pinakamasakit dyan o pinakamatindi dyan, nagpapanggap sila na nilalabanan nila ang drug lord, hindi ba? O nilalabanan o pinapatay nila, hindi ba? Pinapatay nila ang mga addict, pero ay sila pala ang drug lord, hindi ba? Ayan po ang pinakamatinding kasalanan sa Panginoon. Hypocrisy at saka yung pagbabalat kayo, hindi ba? Ayan po, hindi ba? Bukas pala ang tatalakayin ko kasi napakinggan ko si Kainso, tinalakay niya yung pagkakamali ni Duterte na kumalas sa ICC. Iyan po ang tatalakayin ko bukas. Nagpapasalamat po ako dahil may ganyang topic. Dahil maiuugnay ko na naman yan sa batas ng Diyos. Di ba? Sige po at hanggang dito na lang po at sana sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at dalahin ko po sa Panginoon. Bago po ako mag-umpisa ay sana bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.